Kamusta na mga kabyanan? Sa gihapon ninyo kubos nga alagad nga nagabalik naman sa inyong mga panimalay kag sa aton tanan mga kauturan nga nagasunod sa aton kag sa ginashare ninyo ini nga aton nga mensahe sa inyong mga hinigugma sa kabuhi. Maayo gid na ang ginahimo ninyo para ang inyong mga hinigugma sa kabuhi mapaandaman man. Liwat ang word nga ginagamit naton, mapaandaman. Bangod wa man ta driya nagapamahog kundi nga importante nga paandaman tagid ang aton mga hinigugma sa kabuhi. So kung hindi sila magpati, actually way matasing mahimo sina, no? Kay way mataga pamilit, nagaplastar lang kita iya sang mga hitabo sa palaabuton. Amoy ni nga tunaan naton sa aton nga prophecy updates nga ining mga bagay ko lang taon mo, malapit kaayo no sa aton tinion. Sa bagay ang rapture, di ba? Inang ginahulat naton nagisilay ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica kay sa kay Titus nga amo ining aton blessed hope. Amo ining aton paglaom. So maghambal kita nalungod sa paglaom. Ano ba lang paglaom naton sa kalibutan? May paglaom ba bala kita nga things will be better? Kay mati amo na teaching sa mga historicist, kay mga preterist nga nagatudlo nga tapos na to yung tribulation. Ari na kita karon sa celebration sang Jubilee kag maga-okay ng atong kabuhi. Anong maga-okay? I think naghatag kita sang natawag false hope. Tiko naghatag kita sa false hope ya nga ari na ang Ginoo kag maga-angkon kita sang kabuhi nga matawhay. Actually, kung intindihon na sa pulong sang Ginoo, ang millennium ang ginamin mo, no? Nga sa diin ang Ginoo magahari for 1,000 years, kapag tapos na sa niya kita sa eternidad, amo ginatutuod yung nga kabuhi, no? Kaupod kay Kristo. Sa bagay, ang ginatudlo sa Bible, no? Amo nahanungod sa rapture, nga ti iban, way gapati sinati, ila na yan, no? Pero actually, ginahambal, Apostol Pablo, nya kita nga buhi pagkasabniton kag manging kaupod naton ang mga namatay kag makaangkon kita sang glorified body, we will meet the Lord in the air. Pagkatapos sina mayara nga natawag naton nga marriage of the Lamb, magabalik kita diri nga duta for 1,000 years and then eternity. So kung taon ta mo niya ang blueprint amo niyang plano sang Ginoo. Tiari pa lang ta subong sa tawag naton nga church age sa katapusan sa mga tinion sang simbahan sang Ginoo. Amo na nga buluhaton ini sa simbahan sang Ginoo, no? Bilang pastor, of course gina-represent ko ya kay ginadala ko ang otoridad sa Tangob Missionary Baptist Church kag ang ngalan sang Life Word kag sang amon asosasyon nga ginawali naton ini part ini sang program, no? Nga halin pa sa una for almost 47 years sa pagdala sang mensahe sa pulong sang Ginoo. Amo na ganis sa iban, pastor do buka ka nga plaka, liwat-liwat. Tika kung di mo ni pagliwat-liwat, ang mga tao yung kalipat, di ba? O, pakasubong na sila nila nga masimba ka sa aga sa Domingo, may arap pagin nga hapon, mabalik ani sa gabi pagin nga mabasa pa ko sa Bible, nga mamati ko sa inyong program. Ay kung hindi ka pagsugiran sina, kung kita nga tumulo o hindi kita magwali ka, mag-remind sa mga katauhan, ang kalibutan, daluntas ang influence ng kalibutan. O, hindi ba? Sa subong natin niyon, sa Facebook lang Hindi ba most people, pila ka porsyento ng mga tao nga ara sa ila Facebook, sang sa ara sa pulong sang Ginoo, sang sa nagapamati sa wali. I tell you, laban pa kanina mati andra mga TikTok kag mga butang dira nga makapalipay sa imo. Wala mo gid yan ginatalupang dakon anong matabo sining kalibutan suno sa plano sang Ginoo nga ginplastar niya kag ginpahayag ni Lord Jesus Christ. Amo na kun nga natawag ini nga revelation kay ginpahayag sang Ginoo ang matabo. Pagpasalamatan ta, hindi ba sa atong kiton andi nga sa chapter 5 tani hindi mabuksan ining mga seals nga ini mga patin, pero pasalamat ta ang Ginoo lang ang nakabukas ini. That's why ining revelation pahayag ini sa aton Ginoong Kristo. Amo ining misteryo nga ginapabalo niya ta kung anong matabo. Hindi ta magpasalamat sina sang sa taguon sa Ginoo kag mangin sekreto ini. Kung si Pablo pa misteryo nga ginapahayag sang Dios, hindi ta na iya hindi talaga gusto mabalaan ta. Kasi nga di lang na pag-iwali kay karadlukan ng imuya. Amo na nagawali na nga preterist. Kay tapos na iya. Wala na tribulation. Wala rapture. Ari na kita sa year of Jubilee. Ate, amo na imuya, imo niya problema. Kay ginatagaan mo ang tao sang false hope nga abini mo okay lang. Di basi o lang yung promisa mo ya, among promisa ni Antichrist nga pamarka lang kamo, batunan yun ng chip kay makabakali mo ka makabaligya amo nang matabo sa palaboton. Kag ining kalibutan preparado na subong sa bagay when we talk about one world currency, inanatawag natong cashless society, ang mga Bitcoin, ang mga crypto, tanan na na subong digital o mga GCash, mga PAL o
ano na nga mga iswipe mo lang imo card, amo nag-uso, di ba? Kag naorienta kita sana. Amo na gani nga batunon gina sa mga tao kay bangod nga amoy ng technology nga okay lang kun lang tawon mo. Sa bagay ti, di ba? Convenient nga technology kun imo lang tawon. Pero ti kun imo lang tawon sa ginahambal sa pulong sang Ginoo, ini mga hitabo karon nga nakita ta naga-insakto gid sa ginahambal sang Ginoo. Amo na nga ining ginahambal sa Book of Revelation from chapter 4 to the end is still future. Of course, sa preterist ya, sa historicist, sa idealist, hindi na ya kuno matabo. At inyo na ya, kay ti fundamentalist. Kami ya, ti ari kami sa futurist view. Kung ano mo niyang ihambal nyo parti dire, ti hindi niya makapauntat sa amon niya. Kag kumasiling ka nagapamahog kami ti ambot si mo anong paglantaw mo sina, kung kabigon mo nga pamahog, o kung isa ka pagpaandam, kag bangod sang gugma sang Dios kag sa concern niya kay kun hindi wala man ini sa amon concern kasubong kay Apostol Pablo bala ano bala hambal sa Romans chapter 10, my heart's desire and prayer to God for Israel is to be saved. Ti amo man ina balatyago namon manugwali, pwede man nga hindi kami magwali, pero ti may salabton kami sa Ginoo. Ti bangod sang handom man namon maluwas amon panimalay, ti pasalamat sa Ginoo nga akon panimalay halos tanan ko nga kaparintihan. Of course may nabilin gid man hindi sila ya magpati ti ilan ya no, pero mo ni gani aton project nga butang kita sa mga radio station sa mga duog labi na gid sa akon mga pamilya example sa Mulubulo kay ti akon gid mga parente ti hindi na nila ko na mabasol kung pamati ka mo nga taga Mulubulo hindi nyo gid ko mabasol pila kadlaw ko mabilin ka mo sining kalibutan kay bangod nga bisan tuod way ko da ara da nagawali ko da kadaga kag ara da si Pastor Catano sa nagawali sa pulong sa Ginoo nagapaandam kay ning ginahambal ko ni ina-replay man na mo, di ba? So amo na para mabalantan isang tawo no nga sa diin may delikado sa palaboton. Ang damgo ni King Nebuchadnezzar wala pa na matapos. May duwa pa na kingdom nga nabilin kag ang masubo dira kay ang una nga kingdom nga magaabot amo nang yan ni Antichrist kapag kontrolahon ang tao kag patalangon ang mga tao and then ang kingdom ni Christ sa tapos ng 7 years. So atong naton Andre amo ini ang natawag naton nga 7 trumpet judgment nga sa diin ginhulog sang Ginoo sining kalibutan as an answer sabat sa mga nabasa naton sa Revelation chapter 6 no ang fifth seal, di ba? Natunan naton ni kalima nga silyo nga amoy na ang pangamuyo sang mga tumuluo nga mga ginpamatay sa unang nga tiyempo kag hasta pa sa tribulation time kay ang sabat sang Ginoo hulat lang kamo anay kay madamo pa sang kauturan nyo nga mag-experience kasubong ninyo mo nang namin niya ang Revelation chapter 7 kung basahon nimo. Pero ang Ginoo pagkatapos sina sa Revelation chapter 8 kag chapter 9 amo na actually ang judgment sang natawag naton 7 trumpet judgment. Ang apat gipatupa sang Ginoo sa kinanglanon sang tao sa vegetation tablang akong background no mga tanom ka green katahom no pero maabot ang tion nga ini mangin brown kay magkalasunog suno sa ginambal sa pulong sa Ginoo diri. At least 1/3 lang anay ang iguon and then later on kung magkadto kita sa 7 vials total nga destruction sining kalibutan kay amo na yang katapusan nga inadlaw ko tinuig sa 7 years. So ang una nga wo nga ato natun-an kay amo na ika-5 no. The first wo amo ato ang pagbukas ng bottomless pit kagin pagwa ang mga vicious demons kag ilagin control ang mga kasoldadusan nga amo ang nagtorture sa mga katawan. So ang judgment matawag naton sa ikalima nga judgment nga amo ang nauna nga kailo ang tawo kung matorture ka sa pila ka bulan 5 months nga hindi ka man mapatay pangitaon mo ang kamatayon and yet hindi ka mapatay, imagine bala no? Nga bungod sa kasakit nga pag-antos, gusto mo na lang bawion ang imo kabuhi. And yet, hindi ka pa madula. And then ang duwa diri nga wo, siling diri sa verse 12 sang Revelation chapter 9, 1 woe is past, and behold there comes 2 woes more hereafter. May duwa pa. Meaning to say, nga ang first woe amo na ika-5th, ang ini nga woe amo na ika-6th, kag ika-7. So 6 and 7 na consider ina nga second woe and the third woe. Ano kuno ang unod ya sang ini nga trumpet? The sixth angel
Kaanom nga anghel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. So nabatian niya dito sa kalangitan, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Na kung natawan ni mo historically, kag sa location sini, naghambal ini sang Euphrates River. So, ini nga river nag-exister pa ni subong dito sa Iraq, no? Sa bagay hindi bala ang Garden sang Eden, the Garden of Eden, nalibutan sining apat ka suba, Euphrates, Tigris, Gihon, and Pison. So ang maybe tatlo ka suba medyo nagmalala na ang Euphrates ang nabilin, no? Kay ginhambal diri mention diri kay bagod nga ini siya nga river, kung maghalin ka sa China, kag mag-agi ka paagi sa Pakistan, no? Agi dira sa Iran, Iraq, abi kung dira sa mag-agi nga dalan, kag padulong diri sa Israel sa Megiddo Valley, magyan mo gid ang Euphrates River. Amo na sunod sini nga prophecy nya ang nagapugong dito sa Euphrates River ipagabuy-an kasi diri the four angels were loosed which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay third part of men. So ginbuy-an na itong mga makabig naton, itong four angels were loosed, no? Nga ginpreparar sa oras, adlaw, bulan kay tinuig nga sila magapatay sang third part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. So in nang verse 16 naghambal sang 200 million armies nga magamarcha halin sa east padulong sa Megiddo Valley. Kag kumakadto kita sa lason nga chapter sina later on sa vial judgment, ginhambal dira nga ini sila nga mga kasoldadosan na bilong sa China or from the eastern part nga baga march gikan sa Kunhirab Pass, no, pakadto sa Karakoram Highway, no, maybe makita nyo dira sa atong picture, kag magapadulong maagi sa Islamabad, Pakistan, pakadto dira sa Iraq, mapasa Euphrates River, magpadulong sa Saudi Arabia, kag magkadto sa Megiddo Valley. Kaya ang target atuloy sang Third World War. Sa bagay tinasuguran na inamong sa Russia, di ba? Nag-attack na sila sa middle part ng 7 years. So ang mabilin din actually ng mga kasoldadusan nga mag-mobilize dito sa from the east, magkadtuman dira sa Megiddo Valley sa pagsugata sang natawag naton ulihi nga pag-inaway. Pero sa mind ni Antichrist, nga tipuno niya ang kabilugan na kasoldadusan sa bugos niya kalibutan, according to Revelation chapter 19, agod nga iaway sa magakari nga amo ang aton Ginoong Kristo. Revelation chapter 19. So nagapaabot ining kalibutan, kumasili ka nga natuman na initi sa ano natabo na nga ang China nagmarch pakadto sa Middle East. Then nag-agi sa Euphrates River ag nagpadulong didto sa Megiddo Valley. Wala pa na natabo. Ito pa makali matabo ang Russian attack sa Israel. Kaya ang timing sa ila attack kung mag-peace ng Israel nga pangwao nilang ilang mga borders, why pa man na matabo until today, since nagbalik sila sa 1948 to this day, dalagko gyapon ang ilang mga walls. So masilingta nga ini nga ginhambal sang pulong sa Ginoo, kundi ka man ni magpati ka daw ka silin nimo do ka komplikado o kung ano man daw sini na ako lubatabo, di revelation na ni Lord Jesus Christ. Sa imo na lang na biyan kung patihan mo o kung hindi. So aton makita dira, no, ang natawag naton the number, no, kung balikon ta dira sa aton nga text, no, and the number of the army, the horsemen were 200,000 and I heard the number of them. So sa pagkadamo sa mga armies, and thus I saw the horses in the vision. Lantawag bala makabiyanan ang iyasini nga ginatawag bala nga ang pag-define sang word of God diri kung sino nila mga tao makilala tagid. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them having breastplate of fire and of jacinth and of brimstone, and the heads of the horses were as the head of lions, and out of their mouth issued fire and smoke and brimstone. So ang kulor, no, sang ining mga katawhan sa ilang mga uniforme, sa ilang mga ginapinta, sa ilang mga armament, red. Breastplate of fire, that is red. Jacinth is red. Brimstone, so kambal sang kalayo. So amo ini nakita ni John kag ang ilang mga horses diri nagambal diri nga kasubong sang ulo sang leon. By these three
was the third part of men killed by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of the mouth. So kung makita mo nga ang marcha sang ini nga mga kasoldadusan halin sa Kunihirab Pass sa China, agi sa Karakoram Highway, kati na siyang highway siyang mga 1960s, 70s, ginobra ina nga highway nga amulan na ginang alagyan mag-agi dira sa Himalayas mountain ranges. Kaya siyempre ang trading bala na tawag natin mag-trade la sa negosyo ang mga Pakistanis ang China wala sila agyan nga iban amo na ginhimo nila nga dalan nga highway no nga tamaan gid ka layo mga pilaihan ka gatos ka milya ina no pangalinda sina pakadto dito sa Kunihirab Pass pero natapos na yun ang highway kinausaran nila na as a means pamaagi nga maka negosyo sila between China, the Pakistan and ining mga lugar dira sila nga duog sa eastern o makabig naton sa Middle East. Pilang adlaw gamiton nila kay dire na paagyon ang mga armaments sa China nga makita ta kung nakakita ka mo sa YouTube i-type nyo da ang 70 years nga pag sukat sang China grabing armament no. That's why hindi lahog-lahog nga ang China kung amo ni mag-atake sila sa Pilipinas o sa Taiwan isang pitik lang. Pero maabot ang time nga gamiton nila na tanan kasi their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpent and had heads, and with them they do hurt. And the rest of men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and wood, which neither can see nor hear nor walk. So ginambal sa aton diri sang aton Ginoo pahayag diri nga ang tribulation no grabe kayo bangod nga may mga armament no sophisticated nga amo ning paggagamiton sa pila ka adlaw kasubong sining ginambal nga 200 million army imaginable no amo na siguro ko nimo intindihon nga ang dugo nga magasanaw sa Megiddo Valley hasta sa busal sang kabayo unto the horse bridle. Tisling gani sa isa guro pastor ang namin na guro nga hasta sa busal sa kabayo tita ba nakataas imagine malumos kasi ng dugo nya basi ko natumba ng kabayo kag ang iya sungad nagaigo na sa duta. Pero whether nga amo man nakadamo ko na mo nakadalom basi namin dira nga nag-agi ining dugo sa Jordan River kag nakalambot sa Dead Sea o naghambal ina sang grabe nga slaughter. Imaginable kung magkalamatay ang 200 million armies dira sa Megiddo Valley upod pagid sang mga pilaman ka milyon nga armies sang western world nga sa pagkari sang Ginoo tanan sila mapukan, tanan sila magkalamatay. Grabe kayo ang hitabo. So tuod man nabiyan ko hindi ini makabig nato nga pulong sa Ginoo. Masiling kita nga ano na iya nga klase nga hitabo. Ti sakto gi matulog hambal ang iban nga daw kapamahog bulahaw no. Kaya daw karaldukan gid man makabiyanan Amo na madamo sa mga tao nga hindi sila magbasa sa Book of Revelation. Kaya ini ko nga libro pakulolbaan no, scary. This is a scary book. Gamo na takpan ini sang mga manugwali labi na sa mga preterist nga wala nila ni ginawali kay hindi sila gusto mamahog na mo na no kung makabati ka mo sa mga manugwali wala na sila gawali parte sa tribulation kay tapos na kuno so ini nga nagatabo sa Book of Revelation makabig mo ni nga mga symbol lang o kung natabo na ni sang una kag hindi di matabo what about ini nga tawag naton nga army nga maga-march nga 200 million saan natabo ni nakalambot mula 200 million to nag-attack sa time nga upod ni Titus sa 70 AD way guro kaya ang makahambal ng sinikang ila armament during those times wala pa man to iya nga tawag naton nga armamento nga may aras la armas nga nagalupok nga kasubong sini ginambal diri sa iya tail kag sa iya mouth nagagwa ang nagabugas ang kalayo di naghambal ini hanungod sang mga modern armament nga ara subong sa mga armory sa mga nasyones sining kalibutan. Isa na dira ang China. Hindi bla mo na nga kung mag-inaway karon, hindi lahog-lahog abyan niya. Kung mag-away ang China kag i-invade nila ang Taiwan, grabe siguro no. Kasi ilang taon ba subong ang effects ang gira Russia kag ang Ukraine kag subong sa bag-o nga update sa news nga hindi gusto ang Russia nga magpadala ang mga allied nation no sang armament sa Ukraine kay nahadlukan sila nga basi kung gamiton ini sang Ukraine nga paluparon ini mga missiles
hakadto sa Russia. Ti draganin natin maintindihan ang reason kung nga ang si Putin nag-command gid nga i-invade ang ila nga mga nasyon kay kung gusto nila nga mag-intra sa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ti mangin threat niya sa kay Putin ni kay sa Russia imaginable kung ara lang sa border ang mga missiles sang Western world nga magataya sa Russia, lapit na kayo. It is a threat to these nations. So, amo na nga katong tawon nag-retaliate ang Russia. Ti ang China pagid magapamuyo ngayon ni. Kaya actually ni nga prophecy nanungod sa mga 200 million armies no nga mag-attack. Actually ginhambal ri ining 200 million armies nga aton diri nabasa diri sa verse 16, 200,000. China lang sila makahatag mga kabyanan. Sila lang yung may kapasidad kada muon sa mga army, maybe upod sa iya mga allies nga maka-atake. That's why sa ground sila magi, no? They will march from Kunhira Pass, passing the long Karakoram Highway, going to Islamabad, then going to Iraq, passing the Euphrates River. It will dry up, and then going to through the Saudi Arabia desert to the Megiddo Valley in Israel. Ano ko nung resulta sini? Kaya bangon madamo sang mamatay. Silindi sa verse 20, and I believe, ato niningi tapuso ng chapter 9, verse 20, and the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands. Kang nabilin nga mga katawhan nga wala iya mapatay sa sini nga pag-agi sining plague, kung sini nga judgment, no? Sining mga kaaway kung may nabilin gid man, wala sila naghinulsol sa ila ginahimo gyapon. Instead tani nga mo ni mag-remind sa ila nga ining mga judgment nagkalatabo kay bangod nga ang Ginoo naghatag sa iya judgment kunta maghinulsol ang tawo. Pero palayon sila silindri. They should not worship devils. Tani hindi na sila mag-worship sa demonyo o kung mga idols made of gold and silver and brass and stone and wood, which neither can see nor hear nor walk. Ano nang ginambal diri sa verse 20? Hindi bala ang mga imahen nga ginasimba sa mga tao? Hindi lang, of course, ang aton mga imahen, hindi mga santos, hindi lang nga nahimo image. Hasta na ang mga Diyos-Diyos, isang mga iban nga nasyon, nga hindi mga niya Christian nation. Kaya nga, ang may image bala of wood, ang Christianity lang nga nagapractice sa mga estatwa nga ginasimba nila nga mga images na butang sa altar. Ang mga ibang nga nasyon may araman sila nga natawag naton nga mga ginasimba mga Diyos. Ang masubo diri makabiyanan kay instead ang tao tani maghinulsol ka magbalik sa Ginoo. Di padayon sila sa ilaya nga pagsalig sa ilang mga idolo, sa ilang mga Diyos nga siling diri sang aton Ginoo, hindi magani makakita, hindi kabati, kag hindi makalakat. Di blan sakto na. Ti umera kaya nga Diyos dira, nga hindi magani makakita, hindi magani ka bati, kag hindi man makalakat. Ikaw pag ini nagabulig, nga kung masunog imo balay, ibis nga buligan ka sang imo nga Diyos, ikaw pang naghakwat sa iya, kagin tago mo, no? It seems like kita nangin protector, imbis sila ang protector. Amo na ang Diyos siya, hindi mo ya mahimuan sang imahin, paginambalagid na sa iya pulong mo, di ba? Nga hindi mo kuya paghimuan sang imahin niya kasubong sa makita mo di sa dota. Basa Exodus chapter 20. Kay ang Ginoo against gidya sa mga imahin. Basa sa Ten Commandments. I know sa Ten Commandments natin yung mga Pinoy, gikuan nila na, thou shalt not worship other gods lang, pero ginhambal gid sa Exodus, hindi kagid maghimo sang imahin. Kay mabot ang adlaw nga amo nang saligan mo, pero hindi mas sila makakita. Kag wala sila naghinulsol, neither repented they of their murders, and of their sorceries, nor their fornication, nor their thefts. So, nagpadayon ang mga tao sa pagpakasala. Sa sinanga time nga grabe ang judgment sa Ginoo, and yet instead ang mga tao magbalik sa Ginoo, ginsigi nila ang ila mga evil practices. Amo na ako magbalik kita dito sa Revelation chapter 6, nga ang mga tao dito instead nga magrepent sila kay magbalik sa Ginoo, ang ginhimo nila nga naghambal pa sila sa kabukiran nga tampukin na lang kami kag taguon gikan sa iya nga nagapungko sa trono. Kay
Wala sa makatindog sa iya. Di instead ani nga tao maghinulsol, di ba? Kag magpalapit sa Ginoo, kag amo na dapat himuon galing mga kabyanan kung gahambal ini nanungod sa palaboton. Kung ang mga tao nakabaton na sang mark of the beast, wala ka nakakiyunan nga maluwas. Amo na nga instead nga maghinulsol, why na lang ginpadayon mo pa nga mag-blaspheme o kung magpasipala sa Ginoo. It is my prayer nga pagi sining naton tuod nga masling ka nga daw kadalom, no? Nga daw ka something like daw ka fantasy. Pero abyan, basa ang Book of Revelation. Hindi ka maghadlok kay ini naton-anta tuod makahalanoklog ini nga kun imo nga lantawon ini matabo sining kalibutan. And yet, amo naging payag sang Ginoo para nga kita mag-aman. Di blagin siling ko, nga ang purpose ini agod nga mag-aman ka, agod nga hindi ka mabilin sining kalibutan, agod nga manging kaupod mo ang Dios kag magakabuhi sa iya nga may ara nga kasiguraduhan. So gina-offer yapon sa Ginoo nga kaluwasan. Amo na nga bisan sa tribulation time, ginpadala gihapon nga manugwali, may ara nga 144,000 evangelist nga mga Hudiyo nga magpadayon sa pagwalis mayong balita. Sa bagay gamiton niya pagkada nga angel to preach the everlasting gospel. Ang Ginoo nagahimo sa mga pabaagi agud lambuton kaabyan. Amo na nga kung ini nga mensahe nagaabot sa imo paagi sa imong parinti, ayhan hindi niya nagkilalahay, pero kung gin-share ini sa imo parinti, sa imo hinigugma sa kabuhi, tagaan mo sang time nga magpanumdum diri, kay para gid biyan sa imo gini kaayuhan, wala kay media nga pamahog, ginahimo namon ini, agud lamang nga mahibaluan mo kung anong maabot sining kalibutan. Ining kalibutan nagapaabot sang dakong kangitngitan. Kung may nagawali sa imo nga natapos na ni, di ikaw na lang ako magpati ka, pero lantawain mo palibot, kundi nagapadulong ining kalibutan. Pero ang Ginoo, naghigugma sa imo. Kag gusto niya ikaw luwason. Amo na nga nag-antos ang atong Ginoong Kristo, agud lang nga maluwas ka. Paagi sa bugay sang Dios, ginhatag niya sa aton ang dulot sa kaluwasan. Kung ikaw maghinulsol, matunod mo si Kristo nga amo lamang nga manluluwas, maangkon mo gid ang kasiguraduhan sa kaluwasan. Manging kaupod mo ang Diyos sa walay katutuban. Kag ining mga ginaton-anta, hindi mo na iniya maagyan, kay bag-o ini matabo ang tribulation, pagkasabniton sang Ginoo ang mga tumulo ni Kristo. Amen? Balikan tayo ni sa baso nga kagyunan, ang Ginoo mapakamayo sa imo.